Police Travel Log 0968. Wala masyadong ginagawa. Masarap tawagin ang trabaho namin bilang isang freelance na trabaho. Pero ang ibig sabihin lang talaga nun ay self-employed kami. Ibig sabihin, pag walang huli, wala rin kahit ano. Walang magawa, walang ikabubuhay. Kaya lang bahagi na ito ng tadhana namin. At kapag wala ka ng pera, nagsisimula ka mag-isip ng paraan para kumita ng mabilis. Ayos lang, ito ang gagamitin ko, ah. Even. Sigurado ka bang even? Hindi, at lang pala. At? Sigurado ka? Oo, at. Snake eyes. Even. Ah! Hindi! Busog na busog ako. Mas madadalian ka siguro kung pera na lang ipambabayad mo sa akin. Ano sa tingin mo? Hindi ako tipong umatras sa laban. Huh? At yan ang dahilan kung bakit kita pinipigilan kanina. Ang mga tao ay tinakdang magtrabaho at pawisan para kumita ng pera. At yung mga gustong yumaman kagad o mamuhay sa paghihirap ng iba ay tiyak nagagantihan ng kapalaran at magsisisi sa bandang huli. Isa yun sa pinakamahalagang leksyon ng buhay. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay madaling makalimot sa mga aral ng buhay. Ano ba to? Hindi ko yata alam to. Refrigerator dito? Survival of the fittest ang batas ng kalikasan. Niloloko tayo at niloloko tayo, kaya tayo nabubuhay. Walang mabuting nangyari sa akin dahil sa pagtitiwala sa ibang tao. Yan ang lesson na natutunan ko. Magkano naman ang nadaya mo? Nakakasira ng reputasyon ng salitang yan. Malas lang talaga siguro siya. O baka hindi nilang alam kung ano to. Dapat alam niyang kasali yan sa laro. Isoli mo man lang yung damit niya. Paparentahan ko sa kanya. Gaaman ka ba? Mas gusto kong gamitin ang salitang mautak. Ano? Ano nangyari? May tumalong kumagat sa akin. Anong ibig mo sabihin kung ano? Sigurado kong hindi daga. Tingnan niyo pa yung sugat sa batok ko. Daga lang pala. Tumakbo pa ako dito. Spike, doon ako kinagat malapit sa lumang refrigerator. Refrigerator? Oh, may idea ka ba? Parang alam ko kasi. Hindi, wala akong ideya. Sigurado ka ba epektibo yan? Lahat nagagamot yan, pwera malabong mata o bulok ng ngipin. Totoo? Kahit alibunga?
Wala ka bang totoong gamot para sa mga galas at sugat? Meron. Ito. Gamot sa sugat yan? Oo. Bubulugin mo to tapos pakukulan mo sa 3 basong tubig hanggang mag-green tapos iinumin mo. Spike, walang iba na hindi masyadong butike. Meron ba ako? Sige, yan na lang. Sa butike na lang ako. Parang mas lalo na ako magkakasakit dito eh. Maputla na ba ako? Maputla ka naman talaga eh. Ano ba yung mabahong na yun? Herbal medicine. Herbal medicine? Ang baho naman. Amoy patay na dagang binabad sa panis na gatas tapos binuro pa. Hindi, mas parang bugok na itlog yung hinalo sa kanal. Actually, Tumigil nga kayo! Hindi naman kayo iinom nito eh! hala! Jeff! Huwag ka naman masyadong maarte. Huh? Ano, daga ba talaga? Hindi pa naman dapat matext, di ba? Tama ba ako? Hindi ko pa alam. Wala akong match na nakalason sa kanya dito sa database. Sandali lang, susubukan ko ng isang ito. Cryptosporidium. Hindi pa rin. Cholera? Hindi pa rin. Ebola virus? Hindi pa rin eh. Bifidobacterium. Grabing layo. Ano ba talaga yan? Ay, pwede ba wag ka masyadong maingay? Hindi lang ito isang ordinaryong daga. Ay, huwag masyado maingay! So, ano nga yan, Spike? Sa tingin ko isang... Mr. Space Creature! Huh? Ang saya! Ang misteryo ng halimaw na pangkalawakan! Teka, mukhang may malaking posibilidad na ganun na. Parang naman pwede yan. Eh, ano pa nga yun? Di ba hindi mo nga makita sa database? Oo. At tingin mo abnormal ang base pairs nito? No? Sa tingin mo? Di pa nakakita si Ed ng ganyan ah. Kaya ano pa yan kundi isang alien? Di ba? Di ba? Pwede rin namang isa yung daga na sa kung anong dahilan ay nag-mutate tapos nag-evolve. Tapos naging isang kakaibang klase ng hayop na nagkaroon ng makapagong klase ng lason. Simple lang. Ang galing, ang galing. Eh, mas maniniwala pa ako sa teorya ni Ed kesa dyan, no? Walang kwenta. Ay! Gusto mo ba maglaro tayo? Kasama ng alien? Natatakot ka ba? Okay. Kaya nitong i-detect at i-monitor ang mga heat sources. Ginagamit namin to para hanapin ang mga target namin na mahilig magtago. Nakikita mo ba ako? Ah! Sige, itetest ko na ngayon. Huwag kang gagalaw hanggat di ko sinasabi, ha? Teka lang, ay! Saan ka pupunta? Teka, sandali! Ed! Huh? Ano nangyari? Nasira ko ba? Huh? Ano nangyari? Nakita mo ba? Naalala mo ba yung teorya mo tungkol doon sa mutant na dagang may lason? Oo. Ano kaya mangyayari pag nakagat ka? Di ko pa matitiyak hanggat di tayo nakakahuli ng isa para mapag-aralan. Hula ko, Kamatayan? Hindi. Ah, bakit kailangan mangyari ito sa akin? Ang dami ko pang gustong gawin. Wala naman akong krimen na ginawa. At least walang grabe. Batang-bata pa ako at punong-puno ng buhay. Pili-pili ng ano? Ah, napakasaklap naman ang tadhana sa napit ko. Uy. Bakit ka ba nagkakaganyan?
creature! Lesson, lesson! Pag nakakita ng kakaiba, sundan ito agad! Oh! Nandito ka ba? Nandito ka ba, Mr. Space Creature? Ay! Hoy! Ayoko makapaglaro ng taguan! Exploration! Experimentation! Exclamation! Explanation! Makakabalik ako ng buhay! Hoy, teka! Oy! Nandito ba kayo? Nasaan kayo? Sumagot naman kayo! Naman. Ay, Ed! Nasaan ba kayo? Ay! Ay, huwag ka mag-alala. Nasaan si Ed? Hindi ako makapaniwalang pati ikaw. Anong nangyari sa animal instincts mo? Wala na magagawa. Kailangan na sumugod. Kasalukuyan naka-cruise naman sa Route 66. Approximate cruise time remaining 82 hours. Preparing to enter full autopilot. Pre-program for the land sa Mars ang liba pagkatapos pumasok sa gate. Hindi na pwedeng baguhin ang ruta pagkatapos ito. Ed! Si Spike to! Magpakita ka! Oh? Pati kaya si Ed na biktima na? Ginulat mo ako ah! Lagot ka sa akin! Ketong sa'yo!
Sige lang, habol pa! Estado ka! Mukhang pamilyar sa akin to ah. Dapat siguro kinain ko muna yun. Sigurado namang nasa ref pa yun. Yun ang mga sandali na naalala ko ang lahat. Siguro mga 1 taon ang nakalipas. Nakahuli ako ng isang gana ni Brock Lobster. Tapos tinago ko agad dito sa ref sa stockroom para sa ganun walang ibang makakain. Pero nakalimutan ko. At naiwan ko dito sa loob ng 1 taon. Ano na kaya itsura nun ngayon? Aray! Tatakas ka pa, Yan ang kwento ko. At ang leksyon dito, huwag mag-iiwan ng kung ano-ano ng matagal sa ref. Wow! Wow, puding! Ow! Basag na ako! "愛してたと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった」
また心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる乾いた瞳で誰か泣いてくれ The real folk blues 本当の悲しみが知りたいだけ泥の川に浸かった人生も悪くはない一度きりで終わるならAnd so they all passed away, everyone. It was a short series, but thanks for your support. That was the last episode. May they all rest in peace. Amen. And for the next series, we bring you Cowgirl Ed. Ed is the main character. Hey, wait a minute. What kind of selfish thing is that? Next episode, Jupiter Jazz Part 1. There really is a next episode.